Nagmamahal, ngunit di naman pinapansin. Dahil lang ba sa pagkatao ko? Acquired Immune Deficiency Syndrome, o AIDS. Madalas na natin naririnig ito. Minsan nga ginagawa natin biro. Minsan naman ginagawa natin panakot sa iba. Noong 1984, si Delzura Cortez ang naging kauna-unahang Pilipinong may AIDS na lumantad sa publiko. Para matigilan ang diskriminasyon sa mga taong may AIDS, isinapelikula ang buhay niya nang siya ay mamatay para malaman ng buong bansa ang sinapit niya. Binigyan ni Delzura ng mukha ang sakit na AIDS. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw sa ating mga Pinoy ang konsepto ng HIV at AIDS. Sa buong mundo, 16,000 katao ang tinatayang nahahawaan ng HIV araw-araw. At dito naman sa Pilipinas, 25,000 na ang estimated na may Human Immunodeficiency Virus o HIV. At tataas pang bilang nito kung hindi maagapan agad. Ako po si Paolo Bediones. At sa videong ito, lilinawin po natin ang ilang katotohanan tungkol sa HIV at AIDS. AIDS is a deadly disease that can kill many people. Ang tingin ko po sa AIDS nakakatakot. AIDS. Nakalimutan ko po eh. HIV is a virus na nakakadiri kasi nakakamatay pero may iwasan. Nakalimutan ko rin po. Hindi ko alam po. Cut! Ano ba talaga ang HIV at AIDS? At ano ba talagang ginagawa nito sa katawan ng tao? AIDS. Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS. Isa itong sakit na dulot ng Human Immunodeficiency Virus. Ang HIV ang sumisira ng immune system ng katawan. Para maintindihan natin kung anong AIDS, alamin muna natin kung paano kumikilos ang virus at ano ang immune system. Napakaraming uri ng mga sakit at karamihan sa kanila ay sanhi ng mga bakterya o mga virus na hindi nakikita ng ordinaryong mata ng tao. Nagdudulot ang mga ito ng iba't ibang uri ng mga sakit. Ang tawag sa mga ito ay pathogens. Ang mga virus ay nagdudulot ng mga sakit tulad ng influenza, tigdas, at AIDS. Kapag pumasok ang isang virus sa katawan, ito ay dumadami. Ang tawag dito ay replication. Mabubuhay lang ang virus kung papasok ito sa isang living cell. Kapag naalis ang virus sa living cell, mamamatay ito at hindi makakapag-replicate. Ang virus ay nagpaparami o nagre-replicate hanggang ang katawan ay magkaroon o tubuan ng sakit. Pero ang katawan ng tao ay may self-defense system laban dito sa mga pathogens. Sa loob ng katawan ay mayroong digmaan laban sa mga hindi kanais-nais na pathogens. Ang labanang ito ang tinatawag na immune system. Sa loob ng kwarto, sa hangin, kahit saan ay milyon-milyon ng pathogens na nagdudulot ng sakit. Pero maraming tao ang hindi naman nagkakaroon ng malubhang sakit mula dito. Kung tutuusin, kaunti pa nga mga taong nagkakaroon ng sipon. Yan ay dahil sa ang tao ay mayroong immune system. Narito ang isang simpleng demonstrasyon ng proseso ng immune system. Ang immune system ay mayroon tatlong mahahalagang cells. Ang macrophage cell, ang helper T cell,
at ang B cell. Halimbawa, kapag ang isang virus tulad ng measles virus ay pumasok sa katawan, daraan ito sa blood vessel. Ang macrophage cell ay pupuntahan kaagad ang virus at kakainin ito. Ito ay para malaman kung anong uri ng virus ang pumasok. Pupuntahan ng macrophage cell ang helper T cell at sasabihin kung anong uri ng virus ang pumasok. Dito ay parang commander ang helper T cell. Magbibigay ang helper T cell ng utos sa B cell na gumawa ng sandata laban sa virus base sa impormasyong galing sa macrophage cell. Ang B cell ay parang pagawaan ng mga armas. Gumagawa ang B cell ng mga pamuksa ayon sa katangian ng kalabang virus. Ang mga pamuksa o armas na ito ay tinatawag nating antibodies. Aatake ang antibody sa mga virus hanggang sa ang mga ito ay mamatay. Ang impormasyon tungkol sa virus ay tinatandaan ng B cell upang sa susunod na papasok ang parehong uri ng virus sa katawan ay agad na magpapakawala ng antibodies laban dito ang B cell. Balikan natin. Kakainin ng macrophage cell ang virus na pumasok. Sasabihin sa helper T cell ang uri nito. Mag-uutos ang helper T cell sa B cell na gumawa ng pamuksa sa virus. Gagawa ang B cell ng antibodies na pamuksa. Ang antibodies ang pupuksa sa virus. Ito ang AIDS virus na tinatawag na HIV. Ito ang HIV prototype. Kapag pumasok ang HIV sa blood vessel, hindi ito makakain ng macrophage cell dahil nagtatago ito sa helper T cell. Magtatago ang HIV sa loob ng helper T cell at dito ito magpaparami. Pagkatapos ay iiwan ng HIV ang helper T cell. Mamamatay ang helper T cell. Sunod-sunod na papasukin ng mga HIV ang mga helper T cells hanggang sa mamatay ang mga ito. Ang B cell ay mawawalan na ng source of command. Hindi na nito malalaman kung anong antibodies ang gagawin laban sa HIV. Sa puntong ito, magiging mahina na ang immune system ng katawan, kaya madali na itong magkaroon ng impeksyon at mga karamdaman tulad ng tuberculosis, pneumonia, at cancer. Kapag wala ng kakayahan ng katawan upang labanan ang mga impeksyon, dumating na ito sa stage na tinatawag na Acquired Immunodeficiency Syndrome. O AIDS. Ang HIV ang virus na pumapasok sa katawan. Ang AIDS naman ay ang sakit na nangyayari kapag nasira na ng HIV
ang depensa ng katawan o immune system. Para maiwasan ang sakit na AIDS, dapat muna natin malaman kung paano ito nakakapasok sa katawan. Ang HIV ay naipapasa sa pamamagitan ng pagpapalitan ng bodily fluids, sa pamamagitan ng dugo, ng semilya o semen ng lalaki, ng hima o vaginal fluids ng babae, at sa gatas ng ina. May 3 paraan upang makapasok ang HIV sa katawan. Narito. Isang paraan ay sa paggamit ng infected blood o blood products. Halimbawa ay masalinan ka ng dugo sa pamamagitan ng transfusion, organ transplantation, o kaya naman sa paggamit ng iisang karayom sa iniksyon, tulad ng sa pagpapatato at paghihiraman ng hiringgila sa mga gumagamit ng bawal na gamot. Makukuha ito sa pakikipagtalik sa taong may HIV. Pwede rin itong mailipat ng isang inang may HIV sa kanyang sanggol, sa kanyang panganganak, pagbubuntis o kaya pagpapasuso. Yun lamang ang 3 karaniwang paraan upang makapasok ang HIV sa katawan. Tandaan, sa pamamagitan ng dugo, ng semen, ng vaginal secretions, at gatas ng ina. Ang iba pong paraan ay hindi po totoo at wala pong siyentipikong basehan. Tulad ng maling paniniwalang ito, hindi po totoo na mahawak kayo sa isang taong may HIV kung kayo'y tatabi, lalapit, aakbay, at kakamay. Di ba, Archie? Oo, at hindi rin nakukuha ang HIV sa paghalik at pagyakap. At totoo hindi rin nakukuha ang HIV sa kagat ng lamok. Tama, hindi lang yun. Pwede kayong magsalo sa isang plato, sama-sama sa isang table, di ba? Hindi lang yun. Pwede rin kayong maligo sa isang swimming pool sama-sama. Pwede mag-enjoy, di ba? Ayun, kaya ulitin ko po mga kaibigan, walang dahilan para matakot, lumapit o umiwas sa isang taong may HIV. Salamat, Archie. Salamat din. Kung sa tingin ninyo ay na-expose na kayo sa kahit alin sa mga bodily fluids na nagdadala ng HIV, ay dapat magpa-test kayo para maging sigurado. Narito ang ilang mga testing centers sa bansa. Ang HIV antibody test ay isang klase ng blood test na makakapagsabi kung isang tao ay nahawaan na ng human immunodeficiency virus. Pupunta ka lang sa testing center at pagkatapos na ikaw ay makausap ng isang counselor, ikaw ay kukunan ng dugo. Pagkatapos ay babalikan mo na lang ang resulta pagkaraan ng ilang araw. Ano-ano ba ang mga resultang pwedeng makuha sa HIV antibody test? Kung negative o non-reactive ang resulta ng test, 2 ang ibig sabihin nito. Una, maaaring wala kang antibodies dahil hindi ka infected ng HIV. O pangalawa, maaaring may HIV ka na, pero hindi pa sapat ang bilang ng antibodies para ma-detect ng test. Ang tawag dito ay window period. Ang window period ay ang panahon ng pagdevelop ng katawan ng HIV antibodies. Mga 2 linggo hanggang 6 na buwan pa bago mabuo ang mga antibodies nito, kaya tinatawag na window period. Kaya madalas, pinababalik ka ulit matapos ang 6 na buwan para muling magpa-antibody test. Kung positive o reactive naman ang resulta ng test, ibig sabihin ay may HIV ka na. Pero hindi nangangahulugang meron ka ng AIDS. Nasa katawan mo na ang virus at pwede ka na makahawa ng iba. Ang HIV antibody test ay anonymous at confidential. Hindi mo kailangan ibigay ang tunay mong pangalan, kaya huwag ka mahiya o matakot. Kaya magpa-test ka na, para makatiyak ka sa sarili mo at para na din sa partner mo. Sex. Yan ang madalas na paraan upang mahawaan ng isang tao ng HIV. Pero hindi mo malalaman sa itsura lamang ng tao kung siya may HIV. Dahil ang person with HIV ay maaaring malusog ang itsura. Actually, maaaring mas malusog pa kaysa sa inyo. Kung walang physical evidence ang HIV infection, paano kaya makakaiwas dito? Ganito. 3, 2, 1. Abstinence. Huwag kayong makipag-sex. Yan pa rin ang pinakamabisang paraan para kayo makaiwas sa mga HIV, sa AIDS, at saka sa kahit ano pa mang sexually transmitted diseases. Be faithful
faithful. Kailangan maging loyal ka sa kapartner mo at syempre, ganun din naman yung kapartner mo. Dahil syempre, tumataas ang risk ng pagkakaroon ng HIV kung sino-sino ang pinapatulan mo at kung marami kang kapartner. Correct and consistent use of condom. Napipigil ng condom ang paglipat ng body fluids sa dalawang nagtatalik. Sa ganitong paraan, makakaiwas pa rin tayo sa HIV infection at iba pang sexually transmitted diseases. Nang ipahayag, nang mamatay na si Rodel, pinahayag ng sister ko, si Rosalie, sa television. Kinabukasan, actually very, very few ang positive reactions, puro negative. Ang unang nakaalam yung nanay ko, pinaalam ko sa kanya, and parang natakot siya sa akin. Biglang umiwas. Some of them are rejected by family, by friends, so what they are looking is acceptance from family and from friends and just being there to listen. Kagaya ng isang patient doon, sinasabi niya na ilang years na hindi na siya dinadalaw ng family niya. So talagang yung pag may mga dumadalaw sa kanila ng mga volunteers, talagang they appreciate it very much. Iba yung nararamdaman nila. Kaya yung mga dapat hindi pa nakakaalam, hindi sila mandidiri dahil hindi naman sila nakakahawak. Bilang kapatid ni Rodel, ito ay totoong nangyari. At maaari din, ito pong sakit na to ay walang pinipili, mayaman, mahirap, babae, lalaki, may asawa o wala. Kaya pinapaalam ko po sa inyo na ang pangyayari ito ay tunay na nangyari. Ngayon alam niyo na ang katotohanan tungkol sa AIDS at HIV. Sana po ipamahagi niyo ito sa mga kapamilya at mga kaibigan. Wala pang gamot sa AIDS. Ang tanging paraan lamang upang hindi pa lumaki ang bilang ng HIV infections ay ang pag-alam sa katotohanan. May 30 milyon na tao sa mundo na may HIV. Huwag ka nang dumagdag pa. Dahil lang ba sa pagkatao ko, ito ang kaibigang hindi mo matandaan, isang kakilalang nilalampasan ng tingin. Pagmasdan mo ang buong pagkatao ko, ako'y tulad mo di nagmamahal ng totoo. Tama lang, siguro walang pangalan ang isang taong tulad mo. May minamahal, ngunit tayo namang tanggapin. Dahil lang ba sa pagkatao ko, ako ang kapatid na matagal mong di nakita, hindi man lang makausap dahil wala kang panahon. Ako ang pag-ibig na itinago sa dilim, nahihiya at naghihintay sa iyong pag